Magandang hapon mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, August 16, 2026, Sunday. Patuloy na tumataas ang chance ng development ng dalawang sistema sa silangan at kanluran ng bansa na posibleng magpalakas muli sa habagat. Alamin natin ang mga pagbabago sa kilos at galaw nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at sa western section ng Visayas. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang pangunahing dahilan ng pag-ulan sa bansa ay hanging timog kanluran na patuloy na humihila ng moisture mula sa karagatan papasok sa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Hindi man direktang may bagyong tumatawid sa kalupaan ngayon, ang habagat ay nananatiling aktibo at kayang magdala ng pabalik-balik na pag-ulan, thunderstorm at mga buhos na maaaring maging moderate to heavy sa ilang lugar. Unahin natin ang heavy rainfall outlook. Ngayong araw hanggang bukas ng hapon, August 17, inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales. Dahil sa southwest monsoon, ito ay moderate to heavy rainfall. Maaaring hindi ito nasa pinakamataas na rainfall category pero sapat pa rin ito para magdulot ng flash floods at landslide, lalo na kung ang isang lugar ay nakaranas na ng naunang pag-ulan. Kapag basa na ang lupa, mas mabilis ang pag-agos ng tubig, mas madali nang mapuno ang mga ilog at sapa at mas mataas ang posibilidad ng pagguho sa mga lugar na may matarik na dalisdis. Sa Ilocos Sur at La Union, mas dapat bantayan ang mga lugar na malapit sa baybayin, ilog at paanan ng kabundukan. Kapag ang moisture mula sa habagat ay pumasok mula sa West Philippine Sea at tumama sa mas mataas na bahagi ng lupa, maaaring lumakas ang ulan sa ilang lugar. Sa Pangasinan, ang moderate to heavy rainfall ay maaaring magdulot ng pagbaha sa low-lying areas, lalo na kung magtatagal ang buhos o kung sasabay ang pagtaas ng tubig mula sa upstream areas. Sa Benguet, ang mas malaking concern ay landslide dahil bulubundukin ang terrain at mas sensitibo ang lupa kapag paulit-ulit ang ulan. Sa Zambales, nananatiling mataas ang epekto ng habagat dahil direkta itong nakaharap sa hanging timog kanluran. Ang ulan sa probinsyang ito ay maaaring pabalik-balik, may mga oras na hihina, ngunit muling lalakas kapag may dumaan na mas aktibong monsoon band. Dahil may kabundukan at maraming lugar na nakadikit sa mga daluyan ng tubig, posibleng magkaroon ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga sapa, ilog at mga barangay na nasa mababang bahagi. Kung ang buhos ay sasabay sa thunderstorm, maaaring maging biglaan ang epekto sa ilang komunidad. Mula bukas ng hapon hanggang Tuesday ng hapon, August 18, inaasahan pa rin ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, madadagdagan ng rainfall concern sa Bataan at Occidental Mindoro habang nananatili ang ulan sa ilang bahagi ng Ilocos, Pangasinan, Benguet at Zambales. Kapag ilang araw nang magkakasunod ang ganitong uri ng ulan, hindi na lamang ang dami ng tubig sa isang araw ang problema. Ang mas mahalaga ring bantayan ay ang naipong epekto sa lupa, daluyan ng tubig, drainage system at mga kalsadang madaling bahain. Sa Bataan, ang pagiging nasa western section ng Luzon ang dahilan kung bakit mas ramdam ang habagat kapag malakas ang daloy nito. Ang mga ulan mula sa southwest ay maaaring tumama sa kabundukan at magdulot ng mas malakas na buhos sa ilang bahagi. Kapag ang tubig mula sa matataas na lugar ay bumaba patungo sa mga bayan at coastal communities, maaaring magkaroon ng localized flooding. Sa Occidental Mindoro, direkta ring pumapasok ang moisture mula sa hanging timog kanluran, kaya posible ang pabalik-balik na pagulan at pagtaas ng tubig sa mga mababang lugar kapag tumagal ang buhos. Mula Tuesday ng hapon hanggang Wednesday ng hapon, August 19, mas lalawak pa ang mga lugar na may 50 hanggang 100 millimeters na ulan. Kabilang dito ang Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Sa puntong ito, hindi lang northern at western Luzon ang may rainfall concern, aabot din ang epekto sa bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Ito ang typical na pattern kapag aktibo ang habagat. Ang mga lugar na nakaharap sa southwest flow ang unang tinatamaan. Pero kapag mas malawak ang moisture, umaabot din ito sa karatig na rehiyon. Sa Tarlac at Pampanga, maaaring magdulot ng localized flooding, ang moderate to heavy rains lalo na sa mababang barangay, agricultural areas at sa mga lugar na malapit sa ilog. Sa Cavite at Batangas, posibleng magkaroon ng biglaang pagbaha sa urban areas at sa mga kalsadang madaling maipunan ng tubig. Sa Batangas, meron ding mga lugar na malapit sa bundok at baybayin, kaya mahalagang bantayan ang biglaang lakas ng ulan. Sa Antique, dahil nasa western side ng Visayas, maaaring maabot ng moisture mula sa habagat at magdala ng pag-ulang maaaring maging moderate to heavy sa ilang bahagi.
Maaaring mas mataas pa ang aktual na rainfall sa mountainous at elevated areas. Ito ay mahalaga lalo na sa Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang lugar na may kabundukan. Kapag ang hanging may dalang moisture ay tumama sa slope ng bundok, napipilitang umangat ang hangin. Lumalamig ito at mas marami pang ulan ang nabubuo. Sa forecast weather conditions, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac at Occidental Mindoro ay inaasahang magkakaroon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin, mas malawak ang posibilidad ng pag-ulan sa mga lugar na ito, ngunit hindi palaging sabay-sabay at hindi palaging pare-pareho ang lakas. May mga oras na maulap lamang, may pagkakataong mahina ang ulan, at may mga bahagi namang biglang lalakas ang buhos kapag may thunderstorm o mas makapal na monsoon cloud na dumaan. Sa Ilocos Region, ang ulan ay maaaring pumasok mula sa western side at magdala ng pabago-bagong kondisyon sa buong araw. Sa Ilocos Sur at La Union, nakasama sa rainfall outlook, mas mataas ang posibilidad ng moderate to heavy rains. Sa Ilocos Norte at iba pang bahagi ng rehiyon, maaari pa ring magkaroon ng scattered rains and thunderstorm dahil sa habagat. Sa mga coastal areas, mas ramdam ang hangin at ulan mula sa southwest, habang sa mga lugar na malapit sa bundok, mas dapat bantayan ang pagguho ng lupa at mabilis na pagdaloy ng tubig mula sa mataas na bahagi. Sa Cordillera Administrative Region, kabilang ang Benguet at iba pang bulubunduking probinsya, ang scattered rains at thunderstorm ay mas seryoso dahil sa terrain. Kapag umulan sa matataas na lugar, mabilis bumababa ang tubig sa mga sapa at ilog. Kapag matagal at paulit-ulit ang buhos, tumataas ang panganib ng landslide, road slips at rock slide. Sa Benguet, kasama ito sa rainfall outlook sa sunod-sunod na period, kaya mas mahalaga ang pagbabantay sa mga slope area, mountain road at komunidad na nakatayo sa gilid o paanan ng bundok. Sa Batanes at Cagayan, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm din ang inaasahan dahil sa southwest monsoon. Kahit ang pangunahing monsoon flow ay mas nakatuon sa kanlurang bahagi, maaari pa ring umabot ang ulap at pag-ulan sa northern Luzon. Sa Batanes, maaaring maging pabago-bago ang kondisyon ng hangin at ulap, lalo na kapag may weather disturbance na nagbabago sa daloy ng hangin sa hilagang bahagi ng bansa. Sa Cagayan, maaaring magkaroon ng moderate to at times heavy rains sa ilang bahagi kapag may thunderstorm na mabuo o dumaan. Sa Zambales at Bataan, mas kapansin-pansin ang epekto ng habagat dahil sila ay kabilang sa mga lugar na paulit-ulit na nasa rainfall outlook. Sa Zambales, ang monsoon clouds mula sa West Philippine Sea ay maaaring magdala ng pabalik-balik na buhos. Sa Bataan, maaaring magkaroon ng ulan na lalakas kapag tumama ang moisture sa kabundukan. Sa dalawang lugar na ito, mahalagang bantayan ang flash floods sa mga mababang lugar, landslide sa paanan ng bundok at pagtaas ng tubig sa mga ilog at sapa kapag nagpatuloy ang pag-ulan. Sa Nueva Ecija at Tarlac, ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm ay maaaring magdala ng pag-ulan sa loob ng araw, lalo na kung may thunderstorm na mabuo. Hindi man laging tuloy-tuloy ang ulan, maaari itong maging moderate to at times heavy sa ilang lugar, sa mga agricultural areas, mababang barangay, at kalsadang madaling maipunan ng tubig. Maaaring magkaroon ng localized flooding kapag tumagal ang buhos. Sa Occidental Mindoro, kasama ito sa rainfall outlook mula bukas hanggang Tuesday at maaaring patuloy na makaranas ng ulan dahil bukas ito sa hanging timog kanluran. Para sa Metro Manila, Visayas at natitirang bahagi ng Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorm dahil pa rin sa southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi kasing lawak ng ulan sa mga lugar na nasa mas direktang monsoon flow, pero meron pa ring posibilidad ng biglaang buhos. Sa Metro Manila, ang isolated rain showers or thunderstorm ay maaaring magdulot ng mabilis na pagbaha sa ilang kalsada kapag naging malakas ang ulan sa loob ng maikling panahon. Ang mga underpass, mababang kalsada, creekside communities at lugar na mahina ang drainage ang mas mabilis maapektuhan. Sa natitirang bahagi ng Luzon, maaaring maging maaliwalas o bahagyang maulap sa ilang oras, pero maaari ring biglaang dumilim ang kalangitan sa hapon o gabi dahil sa thunderstorm. Kapag severe ang thunderstorm, maaari itong magdala ng malakas na buhos, pagkulog, pagkidlat at pabugsong hangin. Sa Visayas, ang epekto ng habagat ay maaaring mas maramdaman sa western sections, lalo na kapag may moisture band na umaabot sa rehiyon. Sa Antique, kasama ito sa rainfall outlook pagsapit ng Tuesday hanggang Wednesday, kaya dapat ding bantayan ang posibilidad ng moderate to heavy rain sa western Visayas. Dumako naman tayo ngayon sa forecast wind and coastal water conditions. Para sa extreme northern Luzon, inaasahan ng moderate to strong na hangin mula southwest to west. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 3.1 meters. Sa ganitong kondisyon, maaaring
maging maalog ang karagatan, lalo na sa mga lugar na bukas sa hilagang bahagi at west-facing coast. Kung may kasabay na thunderstorm, maaaring biglang lumakas ang hangin at tumaas ang alon sa loob lamang na maikling panahon. Kaya ang mga baybaying lugar sa extreme northern Luzon ay dapat maging maingat sa mabilis na pagbabago ng dagat. Para sa western section ng Luzon, moderate to strong ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 2.8 meters. Ito ang bahagi ng bansa na direktang nakaharap sa habagat, kaya mas ramdam ang bugso ng hangin at alon sa mga baybayin ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Sa ganitong sea condition, maaaring maging mahirap ang paglalayag para sa maliliit na sasakyang pandagat, lalo na kung may kasabay na malakas na ulan o thunderstorm sa ibabaw ng karagatan. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Mas banayad ito kumpara sa western Luzon at extreme northern Luzon, pero hindi dapat baliwalain ang localized thunderstorm. Sa mga lugar na may biglaang pagkidlat at malakas na ulan sa ibabaw ng dagat, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at maging mas maalog ang paligid. Kaya kahit slight to moderate ang general sea condition, kailangan pa ring maging maingat kapag may makapal na ulap at paparating na thunderstorm. Kung titingnan ng mas mahabang pananaw gamit ang ibang weather model, ilang araw mula ngayon ay may posibilidad na patuloy na mabuo at lumapit ang low pressure area sa silangan. Kapag ang sistemang ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility bilang tropical depression, tatawagin itong bagyong Neneng. Ang posibleng galaw nito ay pakanluran sa may hilagang bahagi ng bansa at may posibilidad na tumawid o dumaan malapit sa extreme northern Luzon sa susunod na mga araw. Hindi pa tiyak ang eksaktong track, pero mahalaga itong bantayan dahil ang posisyon nito ay maaaring makaapekto sa lakas ng habagat. Kapag ang ganitong sistema ay lumapit sa northern Luzon, maaari nitong palakasin muli ang southwest monsoon. Hindi kailangan tumama mismo ang sentro ng bagyo sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon o Western Visayas para maramdaman ang epekto. Kung nasa tamang posisyon ang bagyo, mahihila nito ang hanging timog kanluran mula sa dagat papasok sa bansa. Ang magiging epekto ay mas makapal na ulap, pabalik-balik na pag-ulan at mas mataas na posibilidad ng moderate to heavy rains sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea. Halos kasabay nito, may posibilidad ding mabuo ang isa pang sistema sa kanluran na inaasahang kikilos pahilagang kanluran. Sa ngayon, hindi pa nakikita na ang mga sistemang ito ay tiyak na magla-landfall, pero ang mas malinaw na epekto nila ay ang posibleng pagpapalakas sa umiiral na habagat. Kapag may sistema sa silangan at may isa pang sistema sa kanluran, nagiging mas komplikado ang daloy ng hangin, maaaring mas maraming moisture ang mahila papasok sa bansa at mas mapahaba ang panahon ng pag-ulan sa western section ng Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Hindi pa roon nagtatapos ang pagbabantay dahil may kasunod pang pangatlong sistema sa malayong silangan. Kung ito ay mabuo at lumapit sa bansa, maaari rin itong makaapekto sa daloy ng habagat. Kaya sa mga susunod na araw at hanggang sa susunod na linggo, mahalagang bantayan ang sunod-sunod na posibilidad ng low pressure areas at tropical cyclone sa paligid ng bansa. Hindi ito nangangahulugan na sabay-sabay silang tatama o magla-landfall, pero sapat ang kanilang presensya para maapektuhan ang monsoon flow at ang pattern ng ulan. Mahalagang maintindihan ang indirect effect ng mga tropical system. Hindi kailangan dumaan mismo ang bagyo sa kalupaan para magkaroon ng malalakas na ulan. Kapag nasa tamang posisyon ng sistema, sa silangan, hilaga o kanlurang bahagi ng rehiyon, maaari nitong hilahin ang habagat. Ang habagat naman ang nagdadala ng moisture papasok sa Luzon at Western Visayas. Kapag tumama ang moisture na ito sa kabundukan, lumalakas ang ulan. Kapag dumaan naman ito sa urban areas, maaari itong magdulot ng pagbaha kung mahina ang drainage o kung tuloy-tuloy ang buhos. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.